Isang maganda at mapagpalang araw po ng Biyernes sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes sa loob ng ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Binabati ko po ang lahat ng mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Pagbati din po sa lahat ng mga nagmamahal kay San Antonio ng Padua, sa mga devotees of St. Anthony, at sa lahat po ng mga tumutulong upang itaguyod ang pambansang dambana ni San Antonio ng Padua. Sa mga minamahal namin benefactors, members of 1,000 Club of St. Anthony, sa mga bukas palad ni San Antonio, at kayo pong lahat na tumutulong sa amin, lubos po ang aming pasasalamat. Patuloy po nating ipagdasal ang isa't isa. At sana nga po, tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, pagninilay natin ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, at ito po ay pagpapatuloy pa rin ng pagninilay sa kabuuan ng ika-6 na kabanata sa Ebanghelyong ayon kay San Juan. Ngayon po ay ika-6 na kabanata, mga talata 52 hanggang 59. Ang pamagat na ibinigay ko sa pagninilay, si Jesus ang pagkaing nagbibigay ng buhay at lakas sa lahat. Mabibigat ang mga pangungusap ni Jesus. Patindi ng patindi ang tensyon sa pagitan ni Jesus at ang mga sumusunod sa Kanya, lalo tigit sa mga hindi nakakaunawa sa tunay na kahulugan ng Kanyang mga ipinapahayag. Sapagkat paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At yan po ang malinaw na sinabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo. Not once, not 2 times, but many times. Specifically, 8 beses nga po na binanggit ni Jesus ang tungkol sa bagay na ito na siya ang pagkain, nagbibigay ng buhay. Ang kumakain ng kanyang laman, umiinom ng kanyang dugo, ay may buhay na walang hanggan. At hindi lahat ay nakatatanggap ng bigat ng pananalitang ito. Because Jesus is literally referring to Himself as the bread of life. Mga kapatid, sa usapin ng pagbibigay ng pagkain, makikita natin kung sino ang tunay na may malasakit at kung sino ang mga walang pakialam. At sa parte naman ng mga binibigyan, makikita natin kung sino ang may disiplina at kung sino ang sakim, makasarili at gahaman. Sapagkat ang iba kung tumanggap at kung kumuha, sobra-sobra sa pangailangan kung kaya't mayroong nawawalan. Ang Ebanghelyo po sa ika-6 na kabanata sa Ebanghelyo ni San Juan ay nagsimula sa himala ng pagpaparami ng tinapay at isda. Kumain ang libo-libo, walang kinulang at lumabis pa para sa kanilang pangailangan. Sapagkat yan si Jesus. Hindi siya nagbibigay ng kulang. Laging labis para sa ating pangailangan sapagkat nag-uumapaw ang kabutihan ng Diyos. At ibinibigay ni Jesus ang kanyang sarili bilang pagkaing nagbibigay ng buhay. Kaya nga sa ating Ebanghelyo, paulit-ulit na sinasabi ni Jesus na siya ang pagkain at ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Saan ba tayo dinadala ng ating pagninilay sa Ebanghelyo ito tungkol kay Jesus bilang tinapay ng buhay? Bagamat paulit-ulit na po ang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang sarili, ito po ang pwede nating pagnilayan. Una, tanggapin ang biyaya at alalahanin ang Diyos na bukal ng pagpapala. Receive the gift and remember the giver. Baka kasi tanggap na lang ho tayo ng tanggap, pero hindi naman natin naaalala yung nagkaloob sa atin ng ating tinanggap. Mahalaga na tayo tumatanggap, pero marapat lamang na kilalanin natin ang nagkakaloob ng mga bagay
na ating tinatanggap. Si Jesus sa Eucharistia, binibigay niya ang kanyang sarili bilang pagkain nagbibigay ng buhay para sa ating lahat. Kaya pahalagahan natin si Jesus sa banal na Eucharistia. Isang malungkot na karanasan at katotohanan na may mga tao na marunong lang tumanggap, subalit hindi naman marunong tumalong ng loob o magpasalamat man lang sa biyayang kanilang tinatanggap. Kaya sa ating pagninilay tungkol kay Jesus sa banal na Eucharistia, sana po lagi nating bigyan ng pansin ang Panginoon na siyang sentro ng ating buhay, na kung wala siya, wala din po tayong buhay. Pangalawa, kinakailangan ng katawan ang pagkain para mabuhay. Subalit kailangan natin si Jesus sa Eucharistia para sa buhay na walang hanggan. Huwag nating kalilimutan na ang tao hindi lang pisikal na pag-iral. Tayo po ay hindi lang mga pisikal na nilalang. Tayo po ay mga nilalang na may diwa, may espiritu at kaluluwa. We are spiritual beings in physical existence. Kailangan natin si Jesus para sa buhay na walang hanggan. At ang panghuli, ang pagiging tunay na pagkain ni Kristo sa Eucharistia ay mananatiling isang matibay na katotohanan na hindi kayang pasubalian. The Eucharist is the source and summit of Christian life. Without the Eucharist, we are thoroughly lifeless. Kaya ang pambansang dambana ni San Antonio ng Padua, ng lahat ng mga simbahan ay magiging sambayan ng patay kung wala ang buhay na nagmumula kay Jesus sa banal na Eucharistia. Sapagat ang Eucharistia, si Jesus ang pagkain nagbibigay ng buhay, ay bukal ng buhay at lakas para sa buong simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Diyos na bukal ng lahat ng kabutihan at pagpapala. Maraming salamat po sapagkat sa pamagitan ni Jesus na iyong anak, sa banal na Eucharistia, mayroon kaming buhay at lakas. Patuloy mo kaming busugin sa pagkain ito, na kung wala ito, ay hindi kami magkakaroon ng buhay sa iyo. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal na kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos mula sa mabuting balita araw-araw sa ating mga kaibigan, mga kakilala, at mga mahal sa buhay. Mga kapatid, sa darating pong April 23, pagdiriwang na natin ang ika-5 anibersaryo ng Solemn Declaration sa ating pagiging pambansang dambana. Ito po ay isang malaking selebrasyon, araw po ng Martes Linyon, kung kaya't araw ng debosyon kay San Antonio ng Padua. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng tumugon sa aming panawagan, sa mga tulong na inyo pong ipinaabot para sa magiging pangailangan po sa darating na April 23. Maraming salamat po. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa iyong kagandahang loob. At sa mga nagnanais pong magbigay, bukas po ang aming tanggapan at ang simbahan sa anumang kaloob na inyong ipagkakaloob sa amin. Pagpalain po tayo ng Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.